Major Garcia, yung nangyari po ba ay anti-illegal drug operation? O sabi mo kanina, kasama sa Project Tokhang eh. Hindi ba yung Project Tokhang eh, sa anti-illegal drug operation? Bakit nahirapan ka ngayon sumagot? Opo, kasama po yun sa Tama. Opo, Your Honor. For any anti-illegal drug operation, the law says that before you operate, meron kayong coordination sa PDEA, right? Your Honor, yung pong PC... Sagutin mo muna yung tanong ko. Yung ba, hindi ba yun ang requirement ng batas? Your Honor, sa Tokhang po kasi, Your Honor, Requirement ng batas. That is why nag-question nila yung constitutionality ng O-Plan double barrel. Usapan natin ito lamang si Efren Murillo, no? yes, Your Honor. Na nabuhay na acquitted ng korte. Yes, Your Honor. Oo. Na nga sabi, mayroong human rights violation na ginawa laban kay Efren Murillo. Hindi ko lang pinag-uusapan dito yung iba. Oo. Ako, naniniwala ako sa Dragon War. Ito yun. Naniniwala ako dyan. Bilib ako dyan. Pero hindi ako naniniwala na dapat mayroong namamatay na marami. Tama ba ako? Mali. Opo, opo. Ako naman po, Your Honor. Naniniwala ka rin na hindi dapat pumatay ang marami. Correct. Opo, Your Honor. Yun ang sinasabi ko. Kaya mayroong human rights violation na sinasabi. We're only referring to one person. Efren Murillo lang ang i-refer natin dito. Ang ginagawa mo, ganito. Ginagawa mong bobo ang judge. Inakwit siya sa kaso eh. E di walang alam yung judge, kayo mayroong alam. Hindi nakinig sa inyo. Oh, pero palang judge na bobo, Director Santiago, naging judge ka. Yan ang kapulisan natin. Sinasabi na hindi totoo yung talagang walang kinalaman itong si Efren Murillo. Kaya hindi dapat na i-acquit ng hukuman ang kaso. Kaya nung nag-file ng counter charges, dinismiss ng ombudsman yung kaso. That's what I'm referring to. Ang pinag-uusapan natin dito, merong human rights violation. Yan ang findings ng CHR. Opo, Your Honor. Kaya tinatanong kita, naniniwala ka ba na merong human rights violation? Under oath ka, naniniwala ka ba na merong human rights violation kay Efren Murillo? Hindi ko pinag-uusapan yung ibang napatay. Yes or no? No, sir. No, Your Honor. Papanindigan mo yan, no? Opo, Your Honor. Okay. Ano ko, hindi ko alam kung bakit you can take an oath and you can lie. You know? Yes, Congressman Busita. Mr. Chair. Major Garcia, 7 months ka sa PCP4, di ba? Opo, Your Honor. And itong issue na to, ito yung first issue or incident na sinasabi mo, tama? Opo, Your Honor. Ito, shooting incident. Opo, Your Honor. Okay. Maliban dito, for 7 months, may iba pa bang suspects na namatay? Wala. Meron pong ibang operation, Your Honor, na meron pong casualties. May casualties. Opo, Your Honor. Okay. So, alam mo, pag na-assign tayo sa isang assignment, kaya mong sagutin to eh. Kasi 7 months lang yan eh. More or less, ilan ang casualties doon sa assignment mo for 7 months? More or less, hindi ko kailangan eksakto. Your Honor, hindi ko po masagot kasi hindi ko po alam yung figure. Hindi mo alam. Pero minimal lang po ang casualty po sa operation po sa Okay. Pangasilangan. Baguhin na lang natin tanong, Mr. Chair. 7 months. Doon sa 7 months doon, meron bang month na na-zero ka? Meron? Wala po, Your Honor. Wala, laging meron. So, may casualties lagi. Tama. Hindi po masigurado, Your Honor. Pero, May weekly conference. yes, Your Honor. Doon sa 4 weeks, 1 month yun eh. Ibig sabihin, tinatanong ko sa'yo, may month ba doon na na-zero ka? Madalas po, Your Honor. Dahil ino-observe ko po yung diplomasya. Diplomasya. Opo. So, hindi ba Di ba ikaw pinakamagaling? Your Honor, pagdating lang po sa Di ba output. ikaw pinakamagaling? Opo, Your Honor. Alam naman po yan ng mga PCP Station Commander po ng Batasan. Congressman Busita. Kaya nga, Mr. Chair, ako nalilito sa'yo. Ikaw ang pinakamagaling pero hindi mo ma-recall. Sige.
Siya ang leading. So, leading ka doon sa 5 PCP. Anong PCP ang kasunod sa'yo sa ranking? Hindi ko po masagot, Your Honor. Si ano po siguro, si yung classmate ko po, si Major Lucena. Yung po pangalawa sa akin sa marami Medyo Lucena. Okay. So, kung magaling siya, during the conference, sa weekly conference, anong nakikita mo sa report niya? Every week, meron siyang accomplishment with casualties? Wala. Meron. Meron po sa drag out po, Your Honor. Yung mga Weekly siya. naipapile. Weekly, may accomplishment. Meron po, hindi po nawawalan yun. May casualties siya, weekly. Basta masipag po yun. Hindi, kaya nga, Opo, tinatanong Your ko. Honor. Masipag po yun. Masipag. Hindi, tinatanong ko, weekly, meron siyang Meron po. casualty. Wala pong casualty, Your Honor. Yung pong output, ibig ko po sabihin, yung na-aresto na ipinapain yung reklamo sa korte, Your Honor. Okay, balikan lang natin, Mr. Chair. So, doon sa Tokhang, di ba may programa ang PNP doon? Opo, Your Honor. Meron kayong report na yung accomplishment na nag-avail ng seminar handled by religious leaders in relation dito sa anti-illegal drugs campaign? Meron? Wala? Meron po yata, Your Honor. Yata. Your Honor, hindi po ganong pero ang alam ko po kasi pinapagsumba po yan eh. Sinasama sila sa sumba. Yung mga, mga surrender. Mr. Chair, pwede po bang malaman sa DO, kaya pa po ba nating makapag-submit ng accomplishment ni Major Garcia dito sa Tokhang? DO, Mr. Chair? Yes, Mr. Chair, we will require the NCRPO to produce the records, Your Honor. Mr. Chair. So, kailan po natin may With sasubmit, indulgence of- Mr. Chair? Yes, yes, sir. Go ahead, Kung Gustavo. Major Garcia, sinabi mo kanina, when you answered the question of the Honorable Busita, meron kayong average of 15 anti-illegal drugs operations. Your Honor, approximately po. Hindi Yes, po. I know. Sinabi mo, ako pa nga nagsasabi, estimate ang ibigay mo. Nagbulong ko sa iyo. Tapos may binanggit ka, aside from the fact na meron kayo dapat 50 Tokhang operations. Tama ba yung pagkarinig ko? Ang ibig ko po sabihin, Your Honor, 50 household per day po na subject for Tokhang po. Yun po yung, Yun nga, yun po, Your Honor. 50 Household. na requirement for Tokhang operations. Opo, sir. Opo, Your Honor, para... Sino po ang nagbigay ng 50? Yun po yung kasama po sa programa yun dahil ang hinahabol po rin maging... Sino po ang nagbigay ng programa? Si Sir Pate po, yung station commander na kinakailangan Tokhang yun araw-araw. At least 50. So, ang sinasabi mo nyo sa amin, kasi dun sa isang hearing sa Committee on Public Order and Safety, question kasi kung bakit napakarami anti-illegal drug operations, bypass operations, at saka yung pagkukuhan dun sa mga community-related drug pushers and users, na dinideny ng kapulisan na meron talagang kota eh. Pero ngayon, sa pagsasakot mo dun sa pagtatanong ni Honorable Busita, may kota. Which tells us na meron talagang requirement yung PNP higher headquarters na dapat ito ang gawin ninyo. So yung pagsasagot sa amin ng mga kapulisan dun sa Committee on Public Order and Safety, nagsisinungaling sila. Ikaw na mismo nagtitistigo na may kota pala na sinasabi ng inyong station commander. Maraming salamat po, Honorable Busita, Mr. Chair. Mr. Chair, Well, before that, alam mo, Major Garcia, you just submit to us the report, okay? Tungkol sa kota ninyo. Your Honor, ikukorek ko lang po pala, programa po. Para ma-complete po yung barangay drug free. So, kinokorek mo yung sarili Yes, mo. yes, Your Honor. Kinokorek mo yung sarili mo. Kinokorek mo yung sarili mo. Yung pagkakagamit po muna sa kayo. Nagsinungaling ka. Your Kinokorek Honor, mo yung sarili mo. sinasabi ko lang po yung dapat term na sinabi Ito ko. ang gagawin natin, ha? You submit to us the report of the incident. Or, if you cannot, I will ask the committee members to hold you in contempt. Submit to us the report. Pwede mong gawin yan, hindi. Your Honor, nung wala po akong report, sinabi ko po kay Sir Pate yan, ay properly informed po nung mangyayari yan. Pero wala pong report na nagawa, Your Honor. Basta ay properly informed po nung mangyayari. Pagdating ko po sa area, nung nakita ko po yung pangyayari, yung tumawag po kay Sir Pate kagad. Pwede ba yun?
Major Bakay, General Bakay, pwede ba yun na walang i-produce na report itong mga taong ito on the incident that happened? Normally, Mr. Chair, there should be a report. Investigation report. No, normally, meron dapat. Can you produce it or not? Your Honor, wala po akong naisabit po niya. Personal lang po informe, Sir Patay. Hindi po nakapagsabit po ng after incident report. Mr. Chair. General Salvador, ikaw ngayon ng DO, di ba? Directorate for Operations. Ano po ba ang unang gagawin ng isang pulis na nag-operate at may nangyari? Are they not supposed to be, number one, to submit a spot report? Yes, that's true, Your Honor. In fact, under the OPRP, na kapag merong armed confrontation, tulad ng nangyari, not only incident report, but of course, detailing the circumstances. Yes. What happened? Po yun yung investigation report na eh. But the first report that a policeman has to make when he is there in the incident is to come up with a spot report. Yes, Your Honor. Yes. And that will be submitted up to Camp Crame. Yes, Your Honor. And here comes a major who may apat ba na namatay? And no spot report has been made? Are you trying to tell me na ganyan na ngayon? I believe there is, Your Honor. I guess we can retrieve that. Siya mismo eh, na nandun, siya ang commander na nandun, the highest officer or the ground commander of that operation. Sinasabi niya, kaya nga ako nagtataka eh. Siya na mismo ang nagsabi that he did not make any report at all. I will submit, Your Honor. Siya na mismo umaamin eh. Are you going to contradict that? Siya na mismo umaamin. Which is the best, shall we say, testimony na dapat matanggap ng korte. Yung mismong tao. Hindi ko kayo maintindihan eh. Naguguluhan na nga ako rito. A mere spot report, 4 na taong namatay and no spot report was ever made. Come on. Major Garcia, is that how cheap life is to you? 3 ang napatay, 1 ang nasugatan. You do not even have any spot report or investigation report. Tanungin kita, is that how cheap life is to you? May anak ka ba? Meron kang anak. Marami kang anak. Okay. Marami kang anak. Opo, Your Honor. Kung yan mangyari sa mga anak mo, anong gagawin mo? Masakit po, sir. Masakit po, Your Honor. Anong gagawin mo? General Salvador, if you promise me that you are going to get this major to submit to us an investigation report, if you promise me that now, I will not convince my colleagues here to hold him in contempt. Yes, Your Honor, we will produce the investigation report. And will you submit that to us? We can refer this for a while to the National Capital Region Police Office, and we will check with the SIRAS, Your Honor. And probably, Your Honor, we can also ask. What if you There was a want? report, Your Honor. What if there is no report whatsoever? What will you do with Major Garcia? Then we will submit the decision to your committee, Your Honor. What will you do as a Philippine National Police to Major Garcia who did not follow your procedure? Of course, as a matter of procedure, again, he will be subjected to administrative investigation, Your Honor. Okay, I will be banking on your promise to us, okay? Mr. Chair. So, go ahead, Congressman ako. Hindi na sana ako magtatanong eh, pero Major Garcia, yung nangyari po ba ay anti-illegal drug operation? O sabi mo kanina, kasama sa Project Tokhang eh. Hindi ba yung Project Tokhang eh, sa anti-illegal drug operation? Bakit nahirapan ka ngayon sumagot? Opo, kasama po yun sa... Tama. Opo, Your Honor. For any anti-illegal drug operation, the law says that before you operate, meron kayong coordination sa PDEA, right? Your Honor, yung pong Hindi PC... nga, sagutin mo muna yung tanong ko. Hindi ba yun ang requirement ng batas? Your Honor, sa Tokhang po kasi, Your Honor, Requirement ng batas. That is why nag-question nila yung constitutionality ng O-Plan double barrel. Your Honor, Kaya tinatanong mapaliwanag po, Your Honor. Kasi po sa PCP level po, wala po kaming bypass, Your Honor. Wala pong bypass sa PCP level. Pagka PCP level ka po, wala pong bypass, Your Honor. Ano po ang tawag nyo?
Basta tsansapan lang po yung panguhuli ng drugs. Tsansapan, 11. Yun lang naman po eh. Sinadya ninyo yung pagpunta sa mga tao yun. Alam ninyo kung sino yung pupuntahan yung tao. Opo, Your Honor. May chance ba yun? Ang ibig ko po sabihin, Your Honor po, kasi marami po reported na binabanggit po sila ng iba't ibang barangay. Kaya ang sa Pero ang report tungkol sa drugs. drugs at robbery hold up po, Yeah. Your Honor. In other words, Jackson po sa huwag lugar. mo nang isama yung robbery hold up kasi nagdidepensa ka na sa sarili mo eh. Sa drugs, di ba? Kasi Antimano, sinabi ng bata mo, tukhang nga eh. Pag tukhang, drugs yun. Di ba? Nakala ko ba, ikaw ang pinakamagaling? Sabi ni Honorable Busita. Sige. Ano? Drugs yun? Opo, Your Honor, drugs po And talaga. therefore, if you operate against illegal drugs, the law requires that you have to coordinate with PDEA pursuant to Republic Act 9165. Pero, Diba? Your Honor, pagkapaliwanag lang po, Your Honor. Hindi na. Alam mo ba yung batas na yun or requirement? Pero Your Honor, sa PCP, yung po Ang practice tanong po ko kasi- kung alam mo ba yung requirement na yun? Kapag ka po bypass, Your Honor, talagang pagka po 5 ang tatrabahuin, kinakailangan po i-bypass, Your Honor. Pero pagka po yung 11 lang, May I ask the Director General of PDEA, ano po yung kaisipan nyo tungkol dito sa incidenting ito? Though they need at the, ano sabi mo level? Station level? pagka PCP level Oh, po, Your Honor, PCP level. wala pong bypass. They do not need to coordinate with PDEA regarding their anti-illegal drug operations. Did the law qualify that? Your Honor, it doesn't qualify. It is required that all anti-illegal drug operations should be coordinated with PDEA. Yes. That is the requirement of the law. And the law did not qualify whether at any level. You have to make coordination with PDEA. That is the requirement of the law. But you did not. Your Honor, yun po kasi ang practice po eh. Ay, baka wrong practice yun, iho. Hindi yung tamang practice ang sinunod mo. Your Honor, kahit po nung na-assign po ako sa Marikina, Kahit saan ka ba nasa, Ano kahit po na ang timbok bypass? ko, yun ang sinasabi ng batas natin at yun din ang susundin natin. Maybe that is the reason why kayong mga pulis ngayon ay sumasabit ng todo-todo. Oh. Doon lang sa Committee on Public Order where I sit, napakarami ng pulis na nadadali. Dahil sa mali na implementation ninyo ng batas at yung inyong Police Operational Procedure or Manual. General Salvador, ako ay demoralized dyan sa naririnig ko ngayon para sabihin ko sa iyo. Marami pong salamat, Mr. Chair. Major, Opo, Your Honor. meron tayong kasabihan in silent law, no? Ignorance of the law excuses no one, Opo, Your Honor. especially policemen. Okay. Siya, demoralized. Ako, ganun din. Now look, I'm going to work against your promotion. Opo, Your Honor. General Salvador, Yes, you Your Honor. better give me all the police report or investigative report on this. Oo. And we will stay on making a motion to hold him in contempt and arrest him for him to stay in Congress. Yes, Your Until such time that you submit that to me. Actually, Number two, I would like you to give us a letter on what you're going to do with your policeman who is ignorant of your procedures. yes, Your Honor. We will submit, Your Honor. Ikaw pa naman ang pinakamahusay. Siya nagsabi. Ikaw ang nagsabi. Your Honor, masipag po. Masipag po. Mr. Chair, Yes. yung tawag namin doon kung ikaw nagsasabi ikaw pinamagaling BS, believe sa sarili. Anyway, let's move on, no? Okay? I think I'm finished with you. Ha? Opo, Your Honor. Please take note, ha? Ito, hindi ako nagbibiro dito. Opo, Your Honor. I'm gonna find out if ever you get promoted, I am going to stop it.